Minsan ay may mga sekreto na talagang kailangan natin itago sa isang taong malapit sa atin, kagaya ng asawa, pamilya o malapit na kaibigan. Sana ay magustuhan ninyo ang kwentong ito. Isang magandang linggo ng umaga noon, ang bumungad sa lugar ng Saint-Tropez sa France. Si Russell noon kasama ang kanyang magandang asawa na si Maria ay masaya sa una nilang beach bonding. Ini-enjoy nila ang magandang view, malinaw na dagat at malakas na sariwang hangin. Sobrang saya ni Maria dahil hindi nito inaakala na matutupad ang dating pinapangarap niya lang. Ang ikasal sa lalaking mahal niya, yung magsasama sila ng napakasaya. Si Maria ay lumaki lamang kasi sa isang simpleng pamilya. Sa katunayan ay kailangan niya magpursige sa eskwela para lamang matupad ang pangarap niya noon na makapasok sa isang magandang universidad. At natupad niya yun dahil sa kanyang pagsusumikap. Nakakuha siya ng scholarship dahilan para matupad ang una niyang pangarap. Pero magkagayon pa man ay may iba pa din siyang pangangailangan, lalo na ang kanyang pamilya. Kaya kinailangan niya pa ding maging working student o magtrabaho kasabay ng pag-aaral. Nagtatrabaho siya noon bilang isang waitress sa isang kilalang restaurant na nataong tumatanggap noon ng mga working student, at doon niya nakilala ang lalaking nagpabago sa kanyang buhay. Ang una nilang pagkikita ay maituturing natin na parang eksena sa pelikula dahil ang nakita ni Maria ang lalaki na si Russell ay natapon ito ang baso niyang dala. Tila nataranta ito at nalabstruck sa unang pagkakataon. At ang magandang mukha ni Maria ay nagpabighani din kay Russell, dahilan para magsimula ang mala fairy tale na pag-iibigan nilang dalawa, na dumating sa puntong nag-propose na si Russell sa kanya. Siyempre, hindi na tumanggi pa si Maria. Mahal nila ang isa't isa at nagkaroon sila ng engranding kasal. Si Russell kasi ay galing sa isang marangyang pamilya, pero hindi gaya ng iba, ay mas lalong napamahal si Maria dito dahil sa kabaitan nitong taglay. At sa kanilang honeymoon ay pumunta sila sa France para magsaya at masolo ang bawat sandali na magkasama. Hindi makapaniwala si Maria dahil halos perpekto na lahat para sa kanya, pero napansin niya na may isang kulang. Dumating sila sa France at ikinagulat pa lalo ni Maria ang kanyang nakita. Kapansin-pansin kasi ang mansyong bahay ni Russell at ang ganda ng disenyo nito mula sa labas hanggang sa pinakaloob. Sinabi ni Russell kay Maria na yun lamang ang nag-iisang bahay na gusto niyang tirahan, kasama ang babaeng kanyang iibigin habang buhay. Sa ilang araw na kailang pagtira sa bahay na iyon, ay nakapansin si Maria ng isang lumang asul na pinto na tila ba hindi bagay sa isang napakagandang bahay gaya noon. At habang nakatingin siya at nag-oobserba sa pinto na iyon ay naabutan siya ng kanyang asawa. At sinabi sa kanya nito na bawal pasukin o galawin ang pintuan na iyon. Bawal siya pumasok doon, gayon din si Russell. At sinabi niya sa paseryosong tono na ikinabigla ni Maria dahil unang beses niya nadinig sa ganong pananalita ang kanyang asawa. Doon na nagsimula na palagi na lamang may gumugulo sa kanyang isip dahil nalaman niya na may sikretong itinatago si Russell sa kanya. Hindi siya mapakali tungkol sa bagay na iyon
At isang gabi nga ay may nangyari. Habang nasa mahimbing itong pagtulog ay nalimpungatan siya dahil sa isang tunog. Ito ay tunog na isang iyak na nagmumula sa direksyon ng lumang pinto ng kanilang bahay. Nagulat din siya na wala na si Russell sa kanyang tabi, kaya naisip niya na puntahan ito sa pag-aakala na ang nadidinig niyang tunog na pag-iyak ay mula kay Russell. Pagdating niya sa lumang pinto ay tila nakabukas ang ilaw sa loob nito. Malamang na nasa loob nga si Russell. Palihim siyang nakinig at nakiramdam sa mga nangyayari. Dito ay tila nadinig niya ang kanyang asawa na parang may kinakausap ng mahina at ilang saglit lang ay biglang tumawa ito. Si Maria dahil sa pagkagulat sa mga nangyari ay tahimik na napabalik sa kanyang higaan na parang walang nangyari. Nilihim niya yung kay Russell at hindi na lamang umimik pa. At nang napagdesisyonan nila pumunta sa beach at magpakasaya ng ilang araw ay napag-isipan ni Maria na kailangan malaman niya ang lahat. Kaya sa pagka-uwi nila sa kanilang bahay, matapos ang isang masayang bakasyon ay gumawa ng hakbang si Maria. Isang gabi habang nasa malalim na pagtulog ang kanyang asawa ay dahan-dahan itong pumunta sa pinto. Dala ang susi na kinuha nito sa damitan ng kanyang asawa. Binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang buksan niya ang ilaw sa kwartong iyon. Isang lumang kwarto ang tumambad sa kanya na tila halos 2 dekada na ang edad at parang hindi nagalaw. May kama na parang kagagamit lang na puno ng alikabok, mga lumang gamit, bookshelves, mga lumang larawan ng isang anak at ama, gamit sa pangingisda at mga lumang dyaryo. Nang galawin niya ang dyaryo na iyon ay nakita niya ang taon na nakasaad dito. Ito ay year 1975. Habang nasa loob ng kwarto ay nahuli siya ni Russell. Natakot siya dahil makikita sa mata ni Russell ang galit nito. Dito ay ipinaliwanag niya kung bakit niya iyon ginawa. Mahirap nga naman makisama sa isang relasyon lalo na't may lihiman kayo sa isa't isa. Hindi tinanggap ni Russell ang katwiran ni Maria, dahilan para umalis ito ng pagalit at lagabugin ang pinto ng kwarto nila sa pagbalik nito na ikinabasag pa ng ilan nilang gamit. Umiyak si Maria sa nangyari pero dahil hindi din matiis ni Russell ang kanyang asawa ay nilapitan niya ito. Ilang minuto lamang ang lumipas at mahinahon silang nag-usap at dito wala nang nagawa si Russell kundi sabihin ang kanyang sekreto. Ang kwarto kasi na iyon ay dating apartment na tinitirahan niya at ng kanyang mga magulang. Galing lamang sa mahirap na pamilya si Russell. Dumagdag pa na namatay agad ang kanyang ina noong mga panahong iyon. 1975 nangyari ang lahat. Naiwan siya kasama ang kanyang ama na naging sandalan niya. Sabay sila mangisda at ito din ang nagtuturo kay Russell ng mahalagang bagay sa buhay na nadala nito hanggang sa kanyang paglaki, pero maging ang ama nito ay nawala din. Pero bago mamatay ang kanyang ama ay naniwala ito na si Russell dahil sa kanyang pagsusumikap ay aasenso sa kanyang buhay. At yun nga ang nangyari. Nakatapos at nagkaroon ng maayos na negosyo si Russell kahit pa mag-isa lamang ito sa lumang apartment na iyon. Dahilan ito para mabili niya ng tuluyan ang mismong apartment kung saan kabilang ang kwarto na inupahan nila noong magpamilya. At doon ay ipinabago niya ito at ipinaayos. Ngunit hinayaan niya ang kwarto na iyon kung ano ito.
Mahalaga kasi sa kanya ang kwarto na iyon. Dito ay naluha at niyakap na lamang ni Maria si Russell na naluha at nadala din sa sariling istorya ng kanyang buhay. Ang lubos na pagtitiwala at respeto sa inyong pinakamamahal ang mahalaga sa bawat tao. Napaka-importante nito para sa wagas at panghabang buhay na pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay may natutunan kayo sa kwento nating ito. Muli mga idol, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa lahat ng videos natin. At ito ang Teacher Josie's Story. See you in my next video. Maraming salamat po.